marami daw mga sinasabing doktor na kailangan ma-check up sa iyo, di ba? Bukod diyan, nakita kita nagbuhat ka na ng sako-sakong kalakal. Ikaw ay may girlfriend na ba? Tulungan mo muna yung mama mo. Kasi maliliit pa yung mga kapatid mo, no? Wala namang hindi naman kailangan magmadali sa pag-aasawa, di ba? Tulong ka muna pagka ikaw ay pinagaling na tuluyan ni Lord na one firm na. Sana po matulungan kami ng kahit paunti-unti po, kahit mga kumot o report kasi sobrang baha, tapos biglang nag-iba po ang bahay namin Oldies TV, serbisyo sa mga senior citizen at PWD. Please support. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Hello. Ay, si Danhin. Ayan, may mga bata. Ito pamangkin, yung isa. Oh. May ilaw naman po kayo dito? Ito yung mga anak ko. Bunso. Ito yung mga hindi natabunan, buti hindi na aksidente. Ando doon yung isa, medyo masama po ang pakiramdam niya. Dahil sa ubo-ubo na. Sa panahon ngayon. Bali ito kay nanay. Nay, sa'yo to nay. Bali ilan kayo dito nay? Bali, kami dito ako. Okay naman na kasi baka makastay na rin sila doon sa kabila. Yung iba, dito ko, hati-hati na lang muna. Mag-stay dito. Importante, safety naman yung ito wala namang tulo, mukhang wala namang tulo ayos naman. Masyadong maanong tulo. Importante na nagpapano po akong sakit. Hindi, wag na. Ay, sige, timplahan mo kape si mama mo. Ate, meron ka bang gustong sabihin sa makapagpan? Mga nakakanood po nito, nagpapasalamat po ako kay Chairman Cielo Rebelio dahil dito sa Kupang. Tinuro niya po kami dito na maging maayos at ligtas. Nagpapasalamat po ako na sa kabila po ng mga problema at pagsubok na nag-iba ang bahay namin. Salamat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya pa talaga kami pinababayaan at sabi ko nga napakasalamat sa Panginoon dahil nabagsak ang bahay po namin. Subalit nandoon yung mga anak ko hindi napahamak. At talagang ang Panginoon ko ay kumikilos kapag oras dumarating ang mga pagsubok at problema sa buhay. Kahit nag-iba po ang aming bahay, maayos pa rin po kami. Sa mga nakakapanood po nito, sana po matulungan niyo po kami na tayo po namin ng maayos ang aming tahanan. Lalo na ngayon na hindi pa rin tumitigil ang ulan. Sana po matulungan kami ng aming kapitan na kahit paunti-unti po, kahit mga kumot o report kasi sobrang baha, tapos biglang nag-iba po ang bahay namin kaya wala po kami talaga mga damit. Tapos hindi na kayo hanap ng paraan para kumita. kumita. Hindi po kami makapaghanap buhay kasi inaayos po namin yung mga tulugan po namin. Pero si Kuya Marlon na inyong asawa ay isang kumbaga PWD na rin. Opo, kasi mahina po yung tainga niya, tapos po yung mata niya. Walang permanente na trabaho. Pero ngayon, kahit ganitong maulan, mabaha, nangangalakal siya ngayon para makain kayo. Opo. Ayan. Gusto ko rin po sanang ilapit sa inyo na yung anak ko po kasing na-stroke. Gusto ko po sana kasing patuloy na mapagamot siya. Kasi kailangan daw po ng MRI. Wala po kaming pera. Tapos yung nga pong yung mga laboratory po. Minsan hindi po kami nakakapunta dahil sa sobrang layo po ng ama. Tapos mga bata din po daw, sobrang dami din po. Kaya ibig sabihin itong anak mong panganay ito, yung stroke, di ba? Na-stroke siya pero naka-recover na rin. Sa awa ng Lord. Pero kailangan pa rin niya ng mga medical, patulad ng mga MRI po. yan. Kasi
para daw po malaman kung bakit po siya na-stroke. Kailangan po siyang gamutin pa daw po. Ma-check up yung ano. Sana napapanood din po ako ng mga tao Na nakakilala. kasama ng anak ko sa trabaho po. Doon po sa JR na-stroke po yung anak ko doon sa trabaho niya. Pero sinabi daw po bawal daw pong humingi ng tulong sa kanila kasi tapos na daw po silang magbigay ng tulong na hindi na po siya nabigyan ng panggamot. Paano si engineer, si architect, yung kasama nila? Baka pwedeng Opo, makatulong yun sila. nga po sana ang gusto kong tawagan, kaya alam po wala kaming cellphone. Tsaka may number naman po na binigay sa akin, kaya lang minsan wala nang pang-load, kaya hindi po ako tsaka hindi ko po kilala kung sino yung mga alam ko lang po si JC, ano ba yung pangalan niya? Si EJ po ang nakakaalam ng engineer ng anak ko nung pinagtatrabahuan doon po siya na-stroke. Pero ayaw niya pong makipag-cooperate sa amin. Kaya sana po kung sino man nakakakilala sa anak ko. Saka lalo na si contractor nito or engineer, hindi naman sa halaga sa amount na hinihingi nyo kung anong gusto nyo, kundi kahit sa maliit na halaga makakapagbigay naman sila. Makakapagsuporta. Sabi ko nga po sa kanila, hindi naman ako nanghihingi ng malaki. Sabi nga po ng iba, pwede ko daw po silang ipadole, pero ang Panginoon ng aking sandig, kalungan ko. At alam ko po, sa sino mang makapanood po nito, tutulungan niyo po kami na iipuin ng Panginoon ang mga puso. Isipin nyo po, ganito pang kalagayan nyo, binaha na kayo, nasira na yung bahay nyo. Isa pa ngayon sa yung parang karga, parang yung, ibig sabihin meron pa kayong mga dinadala dito sa anak nyo nga na stroke pa. At siyempre kailangan din naman na magawan pa rin ng paraan na malaman kung ano yung talagang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan, lalo galing siya sa stroke. Hindi naman pa natin pwede sabihin na nakatayo na, nakalakad na, pero kasi kailangan pa rin malaman yung kanyang kalagayan. So kailangan pa rin siya masunod pa rin yung sinasabi ng doktor. Follow up po. Paano naman po ako makakapag-follow up kung minsan wala po kaming pamasahe? Kailangan po nating kahit papaano po, ang unang mga proseso dito para matulungan po tayo. Kung mayroon kayong mga medical po, mga nakalapit na po ba kayo sa CSWD ng Antipolo? Ang ko po yung mga panggamot po nung anak ko. Kaya lang yung mga gaya ng MRI, hindi po ako nakapunta na kasi nahiya na rin naman po ako saka hindi ko rin po alam kung saan po ako dapat tumapit. Sige, i-guide po namin kayo. Pero pagdating kasi sa mga gobyerno natin na pwedeng lapitan, katulad po ng DSWD, tapos sa CSWD, nagbibigay po sila ng mga financial assistant na pwedeng makatulong po sa inyo. Maaring hindi lang kayo nag-guide, walang nag-guide sa inyo, pero sige, pag-usapan natin yan para bukod sa maitutulong man ng mga makapagpanood dito sa video na to, ay may mga paraan pa tayo ngayon na pwedeng lapitan. Basta nakatabi lang po yung mga resibo, mga mga medical certificate. Mayroon po medical certification sa sige. tamang, tapos mga reseta, tapos yung mga kung ano pa po mga laboratory, nandiyan po. Sige po. Ayusin po natin yan at para mabawasan po yung inyong nagpapabayugat ng kaunti sa inyong isipan, pero kayo naman po kasi ay malakas ang inyong panampalataya sa Panginoon. Kaya kahit gaano kalalaki na mga pagsubok ay kinakaya mo lang. Kaya nga sabi ko po, lagi ko sinasabi na wala man akong kakayahan. Alam ko kung napakapangyarihan ng Diyos na pinagsasampalatayahan na patuloy lang sa pagsunod sa Kanya. At lahat na nangyayaring ito, darating ang oras at panahon na ang lahat ng mga pagsubok at problema na dinadaanan natin is sasagutin lahat din ng ating Panginoon dahil siya lang ang ating kalulong. Handigan. Okay. Opo. Maraming salamat po Ate Dalia at pag-pray natin na mayroon mga hipuin si Lord na nawa matulungan po tayo. Hindi man po si Ildis TV ay may mga gagamitin si Lord para
magpaabot ng tulong sa inyo, lalo-lalo na po dito sa lugar dito sa Liblib. Liblib na to na lugar dito sa Kupang. So marami naman po tayong mga pwedeng makatulong dito kung sila ay hipuin ng Panginoon. Maraming salamat po. Bali ito po yung kanyang anak, ay tulog po yung iba. Bali 4. So ang kulang ay 3 po. 3 pa, nakahiga. Dalawa po kasi nakalakal kasama ng papa niya. Yan po yung pamilya ni Ate Dalia. Yan. At saka ito si Daniel na Opo, yan po, na-stroke yan. nga. No? Kamusta ka na, Daniel? Ayos man. Pero marami daw mga sinasabi ng doktor na kailangan ma-check up sa iyo, di ba? Bukod diyan, nakita kita nagbuhat ka na ng sako-sakong kalakal. Buti kinaya mo hanggang gate 1. Nakita mo ba ako? Di ba? Para lang talaga may makain kayo, no? May kailangan ng hanap buhay, hindi kasi matagal ka nang hindi nakapagtrabaho, tama? May po siya na May 13. So ngayon kahit paano may awa talaga si Lord, naka-recover naman kayo, nakabangon na. Tapos dalawang kamay, okay naman. Nakaitayo, ang dalawa. Dalawa. Yung isa pa lang. Isa. Okay naman, no? Tapos yung paglalakad mo medyo straight na. Kailan yung mga sinasabi ng doktor na panigurado, ma-check up ka uli, lalo sa MRI ba 'yon? Sabi? MRI daw. Yan, pero ikaw ay may girlfriend na ba? Noon. Hindi pa. So kailangan mo talagang muna. Kung makaka-recover ka, loobin ng Panginoon, maghanap buhay ka, tulungan mo muna yung mama mo. Kasi maliliit pa yung mga kapatid mo, no? Wala namang hindi naman kailangan magmadali sa pag-aasawa, di ba? Tulong ka muna pagka ikaw ay pinagaling na tuluyan ni Lord na wala nang confirm na hindi na kayo wala nang sakit, di ba? Tama? Tulungan mo muna si mama mo at may tamang panahon para ikaw ay mag-asawa na din. Pero sa ngayon hindi muna. Ilang taon ka na ba ngayon? 17 po. 17 siya, mag-18 sa October 1. Bata pa, pero malaking mama, no? October 1 siya. Si Daniel de la Cruz. Baka meron kang sabihin kay kay architect at saka kay engineer. Baka gusto mong sabihin sa kanya na naka-recover ka rin naman, kaso wala ka bang gustong hinging tulong sa kanya kay financial assistant? Wala na. Sa tingin mo ba mabibigyan kanya? Oo naman. Oo naman. Shout out kay kay architect. Architect ba o engineer? Engineer tsaka architect. Kasi po yun school po ang ginagawa nila Puro school po ang ginagawa nila Ayan, si architect, engineer, sana mapanood mo ito, matulungan niyo naman. Corporation po sir RR. Okay, parang kilala yan na company. So dapat shoutout sa RR company, matulungan to itong si Daniel. Nag-requirements ba kayo? Mayroon po siyang NBI at saka kuan Sige. Maraming salamat Daniel at Ate Dalia. Salamat. Salamat po. Okay na?